Ang alyansa ng CPP, NPA, NDF ay hindi po para sa papanagutin si Marcos at paparusahan sila nila Romualdez. Ang alyansa nila ay para manatili si Marcos at sila Romualdez upang mapakinabangan nila sa pundo at proteksyon. Pero pagdating sa pananagutan, hindi po. Ang direksyon ng CPP, NPA, NDF at mga kapariho nilang grupo ay ang pag-atake sa mga Duterte. Sa aking riding, kita ang CPP, NPA, NDF urban operatives and urban organizations. Like ang mga party list nila, ang mga grupo na lumalangoy doon sa kabilang inisyatiba sa Trillion March, doon sa White Ribbon March, hindi po nila ito sasamahan direkta. At hindi rin sila makikilahok dyan sapagkat hindi nila magagamit at masasakyan ang orientasyon at doktrina ng namumuno na organisasyon. Obviously, we have to admit ito po ay mainly and principally pinamumunuan at inorganisa ng Iglesia ni Cristo, supported by various organizations which are not aligned directly to the Iglesia ni Cristo. Like ang mga Bangon Sambayanan, hindi naman kami aligned sa Iglesia ni Cristo, ang kampilan ng mamamayan, and other civil society organizations na nagkaroon ng voluntary participation diyan sa 2 araw na pagtitipon sa EDSA. Bakit hindi ito susuportahan ng mga makakaliwang grupo na mga sinasabi namin na urban operatives and urban-based organizations of the CPP, NPA, NDF? Dahil hindi nila makokontrol ang alliance, hindi nila madidiktahan. Pangalawa, ang alyansa ng CPP, NPA, NDF ay hindi po para sa papanagutin si Marcos at paparusahan sila nila Romualdez. Ang alyansa nila ay para manatili si Marcos at sila Romualdez upang mapakinabangan nila sa pundo at proteksyon. Pero pagdating sa pananagutan, hindi po. Ang direksyon ng CPP, NPA, NDF at mga kapariho nilang grupo ay ang pag-atake sa mga Duterte, riding on the issue of so-called corruption, but they are not pointing correctly and directly to the principal accountability of Marcos and Romualdez. That's the big difference. Ito pong Iglesia ni Cristo, bagamat hindi direktang nananawagan ng pananagutan ni Marcos at Romualdez, pero malinaw po ang kanilang tinutumbok na ang paggamit ng selective justice, ang paggamit ng abuso at kahambugan sa kapangyarihan, walang ibang gumagamit yan si Marcos. At ang kanilang pagsasalita na ituloy ang pananagutan at investigasyon sa flood control at iba pang anomalya na nagkamkam at nangurakot sa kayamanan ng bayan, walang ibang tinutumbok yan indirectly. Pananagutan niya ni Marcos, bagamat there is no sa direct and straight forward na pagdeklara. Yan ang kaibahan kung bakit hindi sasama dyan ang CPP, NPA, NDF and the likes of them na nasa Trillion March, nasa White Ribbon March, na hindi po nila kayang ipapanagutin at ipanawagan ang pagharap ni Marcos sa pananagutan kasama si Romualdez bilang mga mastermind. That's the big difference there. Ang mga Katoliko na miyembro, sympathetic po sa tingin ko with my experience sa social movement, sa tinatawag na kilusang masa. Ang ordinaryong mga miyembro ng Katoliko simbahan, evangelical churches, at mga iba pang mga Protestant religious organizations, deep inside them ay hindi po sila kontento sa nagaganap na pangyayari sa administrasyon ni Marcos, kasama po ang mga issue ng korupsyon at pandarambong at mga abuso sa kapangyarihan. Pero ang Catholic group na siyang dominant in terms of numbers, in terms of their network of influence, pinamumunuan po yan ng Catholic Bishops' Conference of the Philippines. Ang CBCP po ay mayroong direktang koneksyon sa alyansa traditionally sa mga makakaliwang grupo na urban operatives. Yun nakikita ang mga party list nila. Kaya doon sila nakikipag-alyansa. At hanggang ngayon, sa tingin ko, hindi pa nakaka-move on. Ang CBCP, ang Catholic Bishops' Conference of the Philippines Leadership, sa kanilang hinanakit sa mga nagkaroon noon ng banggaan nila sa administrasyon ni former President Rodrigo Duterte. Kaya hindi nila kayang tanggapin that the consequential effect of a possibility of removal of Marcos from power by way of resignation, either technical resignation or voluntary resignation ni Marcos, will affect the ascendancy of Sara Duterte to the presidency.
Yan ang big difference kung bakit takot ang CBCP, ang Catholic leadership at network of alliances nila na ipanawagan ang direktang pananagutan ni Marcos Jr. to the effect that it will may cause the resignation of Marcos or removal of Marcos from power, sapagkat ang consequential effect ay another Duterte ang uupo as a constitutional successor. That makes them adamant, hesitant, and even complicit pa sa pananatili ng poder na ito ni Marcos. Iyan ang kaibahan sa pagkilos kahapon ng Iglesia ni Cristo. Wala silang pakialam kung bumaba si Marcos o hindi at papalit ang isang Duterte for as long as may pananagutan sa pandarambong at pangungurakot na naganap at ang abuso sa poder at kapangyarihan ay mapapatigil. That was very clear in that kind of mobilization between ang pagkilos sa EDSA ng Iglesia ni Cristo and other groups at yung Trillion March na pinangungunahan ng network ng Simbahan Katolika.